Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Mula nung naligtas po kami mula sa kapahamakan sa impyerno, patuloy niyo po kami ginagabayan, tinutulungan at iningatan sa pamamagitan ng mahabagin at makapangyarihan kamay hanggang sa oras na ito. At lumalakad po kami ayon sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu patungo sa panibagong pag-aasa na inihanda niyo po para sa amin. Yung buhay po namin sa mundong ito ay hindi para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa inyong dakilang kalooban, Panginoon. Nawa yung mga naliligaw na kaluluwa sa paligid po namin ay makabalik po sa Panginoon sa pamamagitan po ng buhay po namin. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga kapatiran po dito upang maipahayag ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa at mahal po namin sa buhay upang maligtas po sila at makarasama sila sa kaharian ng Diyos magpakailanman. Sa kabila ng maraming kulang sa aming pananampalataya at sa kabila ng maraming pagsubok at problema sa aming buhay, nagtitiwala at umaasa pa rin kami sa inyong dakilang kalooban. Sa oras na ito, Panginoon, kayo lamang po magturo sa bawat isa sa amin at magbigay ng kaaliwan at kagalakan at kapayapaan sa puso. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Roma chapter 8, verse 28. So Roma chapter 8, verse 28. So, pwede po natin basahin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. So Roma chapter 8 verse 28 po. Ito po yung isa sa mga pinakadakilang verse sa buong Biblia. Kung naunaan po natin yung itong verse na malinaw, so meron na po tayong isang napakagandang tools sa ating pamumuhay Kristiyano. Ito po yung sandata po natin, ito po yung mga pinaka-guidance, yung ilaw sa lahat ng ating pagsubok sa buhay. So, bakit po? Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. In all things, God works. Sa English Bible, all things work together for good to those who love God. May konting difference but same meaning. So all things work together for good to those who love God. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng sitwasyon. Sa lahat ng nangyayari,
Sa madaling salita po, ganito po yung meaning. Sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, may purpose of God. Okay. Sa lahat, wala pong exemption. Sakit. Kasama po dyan yung sakit? Kasama po dyan sa lahat ng bagay? Yes, kasama po, sakit. Lahat ng bagay, pansinin po natin dito, hindi lamang po yung mga magagandang bagay. Hindi lamang po yung mga good things. Okay? Hindi lamang dito yung mga masaya, okay? Nakakalugod. So, kasama po dito, lahat, okay? Yung mga sakit, yung mga problema, yung mga pagsubok sa ating buhay, struggle. Okay? Pagsubok. Sa Tagalog po, di ba, mas madali po yung words pagsubok sa atin. So, pagturusa, suffering, okay? Aksidente, o sakuna, disgrasya. Okay. Lahat po ay kasama po dito, yung mga problema po natin sa buhay. Ang Diyos ang gumagawa. So, sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Okay? Sa ikabubuti para sa mga umiibig sa Kanya. So, may tanong pa ako dito, sino po yung umiibig sa Diyos? Sino po yung umiibig sa Diyos? Lahat ng tao po ba umiibig sa Diyos o hindi lahat? Hindi lahat. Sino po yung umiibig sa Diyos? So, yung mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Sila lang po umiibig sa Diyos. Yung mga naligtas na anak niya, sila lang po umiibig sa Diyos dahil ang Diyos ay umibig sa kanila. Pero yung mga hindi pa ligtas po, kahit nagdadasal po sila, nagpray po sila, pero yung puso po nila ay malayo sa kalooban ng Diyos. Kahit nagdadasal po sila, pero yung kanilang prayer ay puro para sa kanilang makamundong buhay. Para sa health, sana malakas yung katawan. Saan ginagamit nila yung kanilang katawan? Para sa makamundong buhay. Sana magkaroon ako ng trabaho. Saan ginagamit yung kanilang kinikitang pera? Sa makamundong bagay. Kaya, ginagamit po nila ang Diyos para sa kanila. Malayo po yung kanilang puso sa Diyos. Hindi po sila umiibig sa Diyos. Sa bibig lang, umiibig sa Diyos. Pero yung buhay po nila ay malayo sa Diyos. Walang pakialam sa kalooban niya. So, ang mahalaga po sa verse po ito, yung pinakaunang tanong po dito, sino ba ito ang umiibig sa Kanya? So, ilagay po natin dito yung tali, yung bookmarking. Tapos, pumunta po tayo sa unang Juan, chapter 4, verse 19. Unang Juan, chapter 4, verse 19. So, unang Juan chapter 4, ito po yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos. So, John chapter 13, alam po natin, 1 Corinthians chapter 13, so chapter of love. And ito po, John 1 John chapter 4 verse 19. Tayo ay umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Okay? Tayo ay umiibig sa Diyos dahil siya po yung unang umibig sa akin. Dahil kaya yung Christian life natin, Christian living, ay hindi po tayo pinipilit ng Diyos na mag-attend ka sa church. Kung hindi ka umattend ka sa church, imperno ka. Magdasal ka. Magbasa ka ng Bible. Kung hindi, hindi ka makakarating sa langit. Hindi po ganun yung mga intention o motivation sa ating Christian living. Yung Christian living po ay, ito po yung response natin. Response. So natural response po natin sa pag-ibig ng Diyos. Ganito yung pag-ibig ng Diyos sa akin, kaya ano ang isusukuli ko sa lahat niyang kabutihan at pag-ibig niya sa akin? Ano ang
isusukuli. Response po ito. Response. Ang Diyos muna umibig sa akin. Kaya, balik po tayo sa Roma chapter 8. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kapakanan ng mga umiibig sa Diyos. Ito po yung Kristiyano. Kaya sa ating Christian living, napakahalaga po itong verse. Itong verse po ito ay para sa lahat po ng mga Kristiyano. So, ito po yung tawag po ay God's providence. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos. God's providence. Minsan, sakit ang ginagamit po ng Diyos. Sakit sa katawan po natin, ginagamit ng Diyos para sa atin. Okay? Para lumapit po tayo sa Diyos. Minsan, ibinababa po ng Diyos yung ating puso sa pamamagitan ng pagsubok. Okay? Kaya sa 40 years of wilderness ng bansang Israel, sa ilang, umikot po sila 40 years sa ilang, minsan may pagkain, minsan ginutom sila ng Diyos, minsan pinakain sila ng Diyos. Hindi lagi busog sila, minsan gutom. Pero yung gutom po ay hinahaya ng Diyos para malaman po nila hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi nabubuhay sa salita ng Diyos, isang tao. So, yung topic po natin ngayon ay God's providence. God's providence. Sa Tagalog, hindi ko alam kung ano po yung God's providence. So, maghanap po kayo sa dictionary. Sa ibig sabihin, alam po ng Diyos lahat. Okay? All knowing, almighty, and all seeing. Sa lahat ng sitwasyon po sa buhay po natin, may purpose ng Diyos. Kapag may good things nangyari, ano po yung kailangan po natin gawin? So, magpasalamat. So, yun po yung isang Christian, yun po yung dapat po gawin ng isang Kristiyano. Kapag nangyari po yung mga magandang bagay, ano po yung kailangan po natin gawin? Magpasalamat. Dahil ang Diyos ay kumilos doon. Kapag masama ang nangyari sa atin, ano po yung kailangan natin gawin? Complain agad? Tampo? Masama yung loob. Panginoon, bakit ganitong nangyari? Maraming question. Maraming tanong. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung nangyari? Yan po yung mga normal na response. Pero kung isang Kristiyano, kapag nalaman po nila God's providence, hindi po sila nagka-complain. Okay? Tahimik sila, nag-pray po sila, tapos naghintay po sila. Hanggang matupad po yung purpose ng Diyos. Sa Lumang Tipan po, so tingnan po natin, ilang mga example sa Lumang Tipan. So, medyo, yung history po, naalala po ba ninyo yung history ng pinag-aralan po natin last time? Elias at Jehoshaphat. Yung pinaka-dark, yung madilim na bahagi ng history ng bansang Israel ay yung panahon ni Ahab. Okay? Panahon po ni Ahab at Jehoshaphat. Pabawas ng konti yung volume. So, may quiz po tayo. Sino po yung anak ni Ahab? So, namatay po siya, walang anak. Kaya yung kanyang kapatid po ay naging hari, kasunod niya. Sino po?
So, Jehoram o Joram. Sino po yung anak ni Jehoshaphat? The same pangalan, kaya ibang tao pero the same name. Kaya para mas madali ma-memorize. Yung anak niya, sino po? Yung anak niya? The same name. So, kaya madali ma-memorize. Tama po? Oh. Ibang tao sila pero same name. Okay? Baliktad. Tapos, yung anak po niya ay Joas. Okay? Sino po yung asawa niya? So, Jezebel. So, may tatlong propeta na nakikita po natin sa itong panahon. Yung dalawang propeta po ay kilala po natin. Elias, tapos si Mikayas, tapos sino po? Si Elisa. Tatlong propeta po ay tandaan po natin. So, mahalaga po yung itong pangalan. Hindi kayo mahilig sa history? Masakit yung ulo? Daming pangalan. Tapos, ito, Jehu, ay ginamit po siya ng Diyos para parusahan po yung pamilya ni Ahab saka yung pamilya ni Jehoshaphat. Kaya sa panahon po ni Jehu, ito po ay pinatay, ito rin pinatay, tapos si Jezebel ay pinatay sa pamamagitan ni Jehu. Okay. Kaya sa panahon po ni Jehu, so naging flat po sila. Okay? Naging zero. Okay, zero. Natupad na po yung parusa ng Diyos. Natupad. Okay. Halos 35 years na po, 36 years, 34 years. Ano po yung kasalanan po ni Jehoshaphat? Mga 80% good. Yung King Jehoshaphat, so marami po siyang ginawang mabuti para sa Diyos. Pero po ano po yung pinakakasalanan po niya? Ito. Alliance. Alliance sa mga masamang hari. Alliance. Okay. Kaya, yung asawa po niya, sino po yung asawa niya? So, Atalia. Ito po ay saan galing? Ito po yung daughter po ni Ahab at Jezebel. Okay? Kaya dahil ito po yung asawa niya, mama niya, at sa grandmother. Pero dahil po sa ito, Atalia, so yung paghahari ni Joram ay masama. Ganon din si Asia. Nung namatay po si Ahasia, pinatay po ni Atalia lahat po ng kanyang mga apo. Okay? Kaya matindi po ito. Dahil sa kanya, 3 generation ay bumaksak. 3 generation. So, tingnan po natin ngayon kung paano po namatay si Ahab. So, sinabi ko po sa inyo, si Ahab po, kahit sobrang masama po siya, pero bago namatay po siya, ano po yung ginawa niya? Nagsisi po siya, repentance. Kaya, sa panahon po ni Ahab, hindi po totally bumagsak po yung pamilya ni Ahab, yung anak. Sa kanyang anak po, yung sa panahon po ng kanyang anak, sa panahon po ni Elias, sa panahon po ng Jehoram, so, yung mga parusa po ng Diyos ay natupa sa buong pamilya. So, pumunta po tayo sa
Pangalawang Hari chapter 22. Pangalawang Hari chapter 21 verse 29. 21 verse 29. Unang Hari chapter 21. Unang Hari chapter 21 verse 29. So, babasahin ko po, nakita mo ba kung paano si Ahab ay nagpakababa sa harap ko? Sapagkat siya ay nagpakababa sa harap ko, hindi ko dadalin ang kapahamakan sa kanyang mga araw, kundi dadalin ko ang kapahamakan sa kanyang sambahayan sa mga araw ng kanyang mga anak. Okay? So, nagpakababa. Ano po ito? Nagpakababa. Humble. Okay, humble. Ibinaba po niya yung kanyang sarili sa harapan ng Diyos. Pinagsisihanan po niya yung kanyang nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya, mga extension ng konti extension. Hindi po sa panahon po ni Ahab, napahamakan, kundi sa kanyang mga anak. Okay? Konting extension. Pero si Ahab po ay namatay din po sa pakikipaglaban. So verse 22, chapter 22, so verse 29. Kaya ang hari ng Israel, si Jehoshaphat, na hari ng Juda, ay pumunta sa Lamod Gilead. Sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, ako ay magbabalat kayo at pupunta sa labanan, unit ikaw ay magsuot ng inyong damit panghari, at ang hari ng Israel ay nagbalat kayo at pumunta sa labanan. So, ito po yung suggestion. Nag-alay po sila, alliance. So, naging ally sila. Sama-sama po sila pumunta upang lumaban sa doon sa Ramoth Gilead. Ano po yung suggestion po ni Ahab? Ako ay magbabalat kayo. Ano po ito? Magbalat kayo? Magbabalat kayo. Disguise. Okay? Para hindi mapansin siya bilang hari. Para hindi siya mapansin bilang hari. Magbalat. Kaya normal, dagtamit po siya ng mga suot ng ordinaryong sundalo. Okay? Ordinaryong sundalo. Nagbalat kayo. So, medyo mahirap Tagalog. Disguise. Para tago. Para hindi siya makita. Dahil pag nakita po nila yung hari ng Israel, magiging target po, papatayin siya. Kaya si Ahab po ay takot po siya sa ganung mga sitwasyon. Kaya nagbalat kayo para nagtago po siya, nagtago sa likod dahil takot mamatay. Pero anong sinabi niya kay Jehoshaphat? Kayo magsuot ng inyong damit panghari para madali ka mapatay. Para okay lang ikaw, kayo mamatay ka pero ako takot. Mabilis yung takbo ng utak ni Ahab. Kaya ganito po yung buhay ng isang tao na malayo sa Diyos. Pag malayo po tayo sa Diyos, ano po yung nangyari? Gumagawa po tayo ng sariling paraan. Natatakot po tayo. Kaya gumagawa ng sariling paraan.
Nagbabalat din tayo. Dahil walang tiwala sa gabay at tulong ng Diyos. Walang tibay. Okay. Walang tibay. Walang nagtitiwala. Walang tiwala sa gabay at tulong ng Diyos. Walang pananampalataya. Kaya gumagawa ng sariling paraan. Nagbabalat kayo. Disguise. Parang, di ba, meron pong ganong insekto. Meron pong ganong insekto na camouflage, narinig po ba ninyo? Camouflage. Insekto, pero parang bulaklak o sanga, okay? Para maprotektahan po nila yung kanilang sarili. Camouflage. Pagkukunwari. Okay? Kaya, verse 31, ang hari ng Syria ay nagutos sa 32 punong kawal ng kanyang mga karwahe, huwag kayong makipaglaban kahit sa maliit o sa malaki man, liban lamang sa hari ng Israel. So, hari ng Israel, yun lang hanapin mo at patain. Yun ang mga target, hari ng Israel. Pero tago na. So, tago na si Ahab. Sino lang nakikita? Sino nang napapansin? Jehoshaphat. Kawawa naman, Jehoshaphat. So, verse 32, nang makita ng mga punong kawal ng mga karawahe, si Jehoshaphat ay kanilang sinabi, tiyak na ito ay hari ng Israel, kaya siya ay bumalik upang makipaglaban sa kanya, at si Jehoshaphat ay sumigaw. Nung makita ng mga punong kawal ng mga karawahe na hindi yun ang hari ng Israel, sila ay tumigil sa pagtugis sa kanya. So, akala po nila si Jehoshaphat hari ng Israel, pero hindi pala, kaya tumigil po sila. Nasaan yung hari ng Israel? Hinanap po nila, pero walang idea. Pero ito po yung nangyari, verse 34. Basahin po natin verse 34, 3, 2, 1. Ang kanyang palaso, pagpabaka sa dili, sa pagitan ng dugtungan ng baluti sa dibdib, kaya't kanyang sinabi sa pagpapatakpo ng kanyang karwahe, pumihit ka at ilabas mo ako sa labanan sapagkat ako ay... Ano po yung nangyari? Patay na rin siya, patay. Yung haring Ahab, so, pinakawalan ng isang lalaki ang kanyang palaso, okay, palaso, pagbabaka sa dili. Ano po ito? Pagbabaka sa dili. Ha? Ano po? Testing? Oh, mga random, di ba? So, kahit saan, walang target. Okay? Walang target. Sa dito po, a certain man draw a bow at random. Walang target. Walang specific na target. Randomly. Kay saan. Pero yun ang tumusok kay Hari Ahab. Sino po yung nag-drive ng palaso ito? Sino po yung nag-drive ng palaso ito? Ang Diyos. Ang Diyos ang nag-drive ng itong palaso ba? Yung palaso, yung mga arrow. Ang Diyos ang nag-drive ng itong arrow para para tamaan si Ahab hari. Kahit tago po siya, itinago yung kanyang sarili. Random. So, tingnan po natin sa ibang Bible verse. 2 Chronica chapter 18 verse 33, 2 Chronica. The same story pero nakasulatin po sa ibang Bible, 2 Chronica chapter 18 verse 33. Subalit isang lalaki ang nagpahilakpos ng kanyang pana at hindi sinasadyang tinamaan ang hari ng Israel sa pagitan ng mga dugtungan ng baluti. Kaya sinabi niya sa
nagpapatakbo ng kanyang karawahe, ipihit mo at ilayo mo ako sa labanan sapagkat ako ay nasugatan. The same story po ito. Sabi dito, hindi sinasadyang tingmaan ang hari ng Israel. Saan po? Pagitan ng mga dugtungan. Dugtong. Kung dito po ay baluti, kung natamaan po yung mga baluti, so tumatagos po ba yung palaso? Hindi po. Pero doon sa dugtungan po, mahina po siya, dugtungan. Doon po tumatagos. Doon po natamahan po yung palaso. Kaya tumusok po yung mga palaso at nasugatan si Ahab. Eksakto, tama. So, sapol. Okay. Sino po bang nag-target po dito? Sino po yung kumilos po dito? Ang Diyos ang kumilos dito. Yung itong lalaki, kahit random siya, o hindi sinasadya, pero ang Diyos ang kumilos po dito. Ito po yung God's providence. Sa lahat po ng mga sitwasyon, walang aksidente sa nangyari sa atin. Walang aksidente. Okay. Sa ating pananaw, so walang sadya. Pero sa harapan ng Diyos, may purpose dyan, may purpose. Mahirap ito, malaman po natin, maintindihan. Pero kailangan po natin admit. Okay? Yung level po ng Diyos, yung level po natin, gaano kalaki yung difference? Yung level. Okay? God's power. Kapangyarihan ng Diyos. Yung ating kalakasan, gaano kalaki yung difference. Okay. Yung wisdom po ng Diyos, karunungan po ng Diyos, yung wisdom po natin, kahit matalino ka, pero yung mga wisdom ng Diyos ay hindi makikita ganun kataas, yung wisdom ng Diyos. Kahit gumagawa ka ng mga sariling paraan, ito yung mas mabuti, ito yung mas maganda, pero yung level po ng karunungan ng Diyos ay sobrang taas, hindi abot ng ating pag-iisip. Dapat, doon po tayo magpakumbaba. Humble tayo sa harapan ng Diyos. Humble tayo sa harapan ng kapangyarihan ng Diyos. There are no accidents. Okay? No. So, sabi natin, by chance, by accident. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Okay? Sa lahat. So, kapag magandang bagay nangyari, magpasalamat po tayo sa Diyos. Pero kapag problema po nangyari sa atin, okay, kailangan po natin siyasatin po yung ating sarili. Kailangan po natin check-in po yung ating sarili, baka may kasalanan ako. Kaya ito nangyari. Baka hindi maayos yung Christian life ko, kaya baka ito po ay wake-up call galing sa Diyos. Wake-up call. Ginigising ako ng Diyos para gumising ako. Yun po yung unang checkpoint. Bakit nangyari po ito sa akin? Kaya una sa lahat, kailangan po yung check yung ating sarili, yung ating Christian life, kung maayos pa yung aking Christian life, yung mga Bible reading, or so fellowship attendance, or evangelism, yung mga Christian life ko po ay ayos ba sa harapan ng Diyos? Kung okay na, so bakit nangyari yung mga masamang bagay? Kung okay, maayos yung Christian life ko, pero minsan, nangyari pa rin po yung mga masasamang bagay, yung pagsubok. Bakit po? May purpose. May purpose. Para lumago tayo sa Christian living. May purpose. Kahit mahirap malaman ngayon, pero darating po yung panahon na malalaman po natin yung purpose. Bakit nangyari ito sa akin? Para maging matibay yung ating Christian life. Para matibay yung faith ko, para lumago ako sa aking pagkakilala sa Kanya. May purpose. Kaya magtiis po tayo, magtiis.
Sa halip ng mga tanong na tanong, bakit ganito, o mga stress or depression. Dati po, depression o stress. Bumagsak, nanghihina. Dahil mahirap malaman kung ano ang reason o purpose ng itong sitwasyon. Pero ngayon po, bilang isang Kristiyano, naniniwala po tayo sa Diyos. Yung kinanta ng choir kanina, because He lives, I can face tomorrow. I can face struggle. I can face suffering because He lives. Alam niya lahat. Alam niya lahat. Meron po siyang hinahaya ng Diyos itong mangyari sa akin dahil sa kanyang purpose. Because He lives, I can face mga difficulties, yung mga struggles and sufferings. Meron din pong isang yung example ng God's providence. Ruth chapter 2, Ruth chapter 2 sa Lumang Tipan. Chapter 1 muna, Ruth chapter 1 verse 14. Babasahin ko po. Kaya't inilakas nila ang kanilang tinik at buling nag-iyakan. Hinakan ni Orpha ang kanyang biyenan. Uni si Ruth ay yumakap sa kanya. Sinabi niya, tingnan mo ang inyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos. Sumunod ka na sa inyong bilas. 16. Uni sinabi ni Ruth, huwag mo akong pakiusapan na kita iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan, at ang inyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay doon ako mamamatay, at doon ako ililibing. Ganyan nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa, kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Si Naomi, ito po yung storya po ni Naomi. So, nung umalis po siya sa Bethlehem at pumunta sa Moab. Okay? So, dahil sa tagutom. Okay? Dahil sa tagutom, iniwanan po ni Naomi yung Bethlehem at pumunta sa Moab. Kasama po yung kanyang asawa at 2 anak. Pero doon po sa Moab, so namatay po yung 3 lalaki. Okay? Yung asawa niya, yung 2 anak na lalaki ay namatay lahat. Ito po yung isang, sa kanyang buhay po, ito po yung hinahayan ng Diyos. Okay? Kaya 3 babae lang naiwan, 3 babae, si Naomi, yung kanyang 2 manugang babae, si Orpha at si Ruth. Okay. Sinabi po ni Naomi, so, babalik ako sa Bethlehem, uwi na ako. Wala na akong pag-asa dito. Ang nangyari sa akin ay isang disiplina ng Diyos sa akin. Kaya babalik ako sa Bethlehem. Kaya kayong 2 ay bumalik din kayo sa inyong kababayan. Moabita kayong 2. Hindi kayo Israelita, Moabita. Kaya bumalik po kayo sa inyong bayan. Bumalik po kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ako na lang babalik sa Bethlehem. Pero si Orpha po ay bumalik. Pero si Ruth po ay ayaw bumalik. Gusto niya sumama kay Naomi. Anong sabi niya dito?
Kung saan ka mamatay, doon ako mamatay. Hindi kita iwanan. Okay. Sasama ko sa iyo kung saan man, sasama ko sa iyo. Dahil ang Diyos mo ay Diyos ko. Sabi dito verse 16, ang inyong bayan ay magiging aking bayan, ang inyong Diyos ay aking Diyos. Yung Diyos-Diyosan ko dati ay hindi sila tunay na Diyos. Ang Diyos mo, Nay, yun ang totoong Diyos. Kaya sasama ako sa iyo. Ito po yung isang magandang modelo ng isang Kristiyano. Okay? Kung saan dapat magstay tayo sa iglesia. Dapat abide po tayo sa iglesia. Okay? Dapat dito tayo mamamatay. Ganun po yung mga determination, mga matibay na determination po ay nasa kanyang puso. Kaya, sumama po siya sa Bethlehem. So, verse 22, sa gayoy nagbalik si Naomi at Ruth na Moabita na kanyang manugang na kasama niya. Mula sa lupain ng Moab, sila ay dumating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebata. Okay? Chapter 2, verse 1. Si Naomi ay may kamag-anak sa panig ng kanyang asawa, isang lalaking mayaman mula sa angkan ni Elimelech na ang pangalan ay Boaz. Sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, hayaan mo ako ngayon pumunta sa bukit at mamulot ng mga uhay sa hulihan ng taong magpapahintulo sa akin. Sinabi niya sa kanya. So, di ba wala silang pakain? Dalawang balong babae. Kaya, sabi po ni Ruth, Nay, pumunta ako sa bukid, mamulot ng mga uhay sa hulian ng tao. Yun na lang titipunin ay mga magsasaing ako para sa iyo. So, mabait po siya, mabait. May concern po siya para sa kanyang biyenan. Baka gutom si nanay. Kaya kahit Moabita po siya, wala po siyang kilala anuman. Wala siyang kilala. Kaya basta pumunta sa bukid, kasi mga nahulog-hulog, yung mga uhay, yun ang mga kukunin po niya. Dito po, verse 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Namulo sa bukid sa likuran ng mga nag-aani. Nakataon nakarating siya sa bahagi ng lupa na pag-aari ni Boaz na kabila sa angkan ni Elimelech. Okay. Saan po siya nakarating? So, lupa ni Boaz. So, nakataon nakarating po siya lupa ni Boaz. May idea ba si Ruth kung saan yung lupa ni Boaz? Walang idea, walang mapa. Sino po yung nagturo sa kanya? Walang nagturo sa kanya kung saan yung lupain ni Boaz. Nakataon ito nangyari. Pero sino po yung nagdala sa kanya sa lupain ni Boaz? Ang Diyos. Dito ba pumilos ang Diyos? Pumilos ang Diyos. Sa lahat po ng mga nakataon nangyari, sino po yung kumikilos doon? Diyos ang kumikilos. Hindi po by accident. Okay? Hindi po by chance. Isipin po natin ito. Okay? May purpose of God. So, si Ruth po ay si Boaz ay mag-asawa, magpakasal. Ruth chapter
4, Ruth chapter 4. Verse 16 po. Chapter 4, verse 16. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilik sa kanyang kandungan, siya ay naging tagapag-alaga nito. Okay. Binigyan ng pangalan ng bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi, tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya yung ama ni Jesse na ama ni David. Okay. So, paano po pumasok si Ruth sa mga pamilya ni David? Okay. Ito po yung pamilya, yung mga genealogy, yung mga lahi patungo kay Jesucristo. Nakataon nakarating, pero doon po kumilos ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Totoo po yun. Ang tanong po, umiibig po ba tayo sa Diyos? Umiibig po ba tayo sa Diyos? Kung ganun po, lahat po ng mga nangyari sa atin, doon po, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin, para sa kabutihan po natin. My good purpose. Ito po yung God's providence. Kaya namatay, doon po sa kamatayan po ni Ahab, kaya gumawa po siya ng sariling paraan, so nagpabalat kayo siya, pero yung dugtungan ng baluti ay tinamahan ng palaso. So, namatay po siya. Yung kanyang anak po, si Ahasias. Second Hari chapter 1, Second Kings, pangalawang Hari chapter 1, verse 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimaksik laban sa Israel. Si Ahasias ay nahulog sa salasala ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nakasakit. Kaya siya ay nagpadala ng mga sugo at sinabi sa kanila, humayo kayo, sumangguni kayo sa Baal Zebub na Diyos ng Ekron, kung ako ay gagaling sa sakit na ito. Verse 3, uni sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, umangon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria. At sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo ay nagsisihayo upang sumangguni kay Baal Zebub na Diyos ng Ekron? So, yung anak po, Ahasias. So, pansinin po natin ito. Itong Jehoram, paano po siya namatay? Jehoram. Namatay din po siya sa sakit. So dahil sa kanyang grabeng kasalanan, pinatay po niya lahat po ng kanyang mga kapatid. Pinatay po ni Jehoram lahat po ng mga kapatid niya. So para siyang mag-isa lang maghahari tuloy-tuloy. So, sa bandang huli po, nakasakit po siya sa bituka. Lumabas po yung bituka sa labas. So, at namatay po siya. So, dahil sa sakit. Nung namatay po siya, sabi sa Biblia, walang nalungkot dahil sa kanyang kamatayan.
Ganon din po si Ahasias po. Nahulog po siya, at nakasakit. Nung nakasakit po siya, dapat saan po siya sumangguni? Sa Diyos sumangguni. Pero sumangguni po siya sa mga Diyos ng Baal. Parang albularyo. Sumangguni siya sa albularyo. Yung anak ko, kapag may kulang po siya, kapag may kailangan, dapat sa akin lumapit yung anak ko. Pero kapag anak ko ay lumalapit sa kapitbahay, anong sasabihin ko? Anak, wala ka ng tatay? Bakit lumapit ka sa anak ng yung ama ng kapitbahay? Wala ka ng yung tatay? Pag gutom siya, saan dapat siya lumapit pag gutom siya? Kay mama. Kay mama. Mama, gutom ako. Pero pag lumapit po siya sa nanay na kapitbahay, anong sasabihin ko? Ana, wala ka ng mama? Bakit lumapit ka sa mama ng kapitbahay? Buhay kami, buhay pa kami. Hindi kami patay. Meron kang sariling tatay at nanay. Bakit? Lumalapit kayo, humihingi ng tulong sa kapitbahay. Kapag may problema po tayo, saan po tayo lumalapit? Saan po tayo sa mga sangguni? Okay? Humihingi po ba tayo ng advice ng mga salibutang ito? Okay? Dapat sumangguni muna po tayo sa Diyos kapag may problema. Pero dito, kaya sabi po ng Diyos sa pamagitan po ni Eliseo, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo ay nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron? So, walang Diyos ba sa Israel? Bakit lumalapit ka sa mga Diyos-Diyosan? Okay. Kaya, si Ahasias po ay namatay din po sa sakit. Si Elia po, chapter 2, verse 11, chapter 2, verse 11. Chapter 2, verse 11. Samantalang sila ay naglalakad at nag-uusap, isang karawaheng apoy at mga kabayong apoy ang naghiwalay sa kanilang dalawa. As si Elias ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo. Okay? Si Elias po ay kinuha ng Diyos. Si Elias. Hindi po siya namatay. Hindi po siya namatay. Dinala po siya ng karuwaheng apoy, kabayong apoy. Okay? Dinala po siya sa langit. Ito po yung isang simbolo ng rapture. Pagbalik po ng Panginoon Kristo, ganito po yung mangyari. Kukunin po tayo ng Diyos. Lahat po ng mga taong ligtas po ay kukunin ng Panginoon at dadalhin po sa taas, himpapawid. Sa lumang tipan po, dalawa po ganitong case na hindi po dumaan sa kamatayan. Si Elias, Elia, tapos sino po? Si Enoch sa Genesis. Yung dalawa po ay hindi po sila dumaan sa kamatayan, dinala agad sa langit. Okay? Sana ganun din po. Dahil malapit po yung katapusan ng panahon, malapit po yung second coming of Jesus. Malapit po yung second coming of Jesus. Kaya pagbalik po niya, kukunin po tayo ng ganito. Hindi po tayo dadaan sa kamatayan. Sino po yung kasunod po ni Eliseo? Elias. Sino po yung kasunod ni Elias? Eliseo. Verse 12. Yun ay nakita ni Eliseo as siya ay sumigaw, Ama ko, mga karuwahe ng Israel at mga bayo nito. Okay?
Unit, siya hindi na niya nakita, kaya't kanyang hinawakan ng kanyang sariling kasuotan at pinunit sa 2 piraso. Si Eliseo po ay kasunod po ni Elias. Propeta Eliseo. So chapter 4, sa panahon po ni Eliseo, meron pong isang mga magandang story. Chapter 4, verse 1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumating kay Eliseo. Ang inyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang inyong lingkod ay takot sa Panginoon, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. Ang sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? Ang sinabi niya, ang inyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay liban sa isang banging langis. Okay? So, ito rin po yung isang babaeng balo, patay na po yung kanyang asawa. May utang. Kaya nagpapautang ay pumunta sa bahay para kun yung 2 bata para maging alipin, para ibenta po silang 2 anak. Sabi po ni Eliseo, anong meron sa bahay niyo? Ano lang po meron? Isang banging langis. Verse 3, nang magkagayon sinabi niya, lumabas ka, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat ng mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman, at uwak iilan lamang. So ano po yung utos ni Eliseo? Manghiram ka ng sidlan. Manghiram ka ng mga sisidlang lang sa kapitbahay. Manghiram. Anong purpose? Walang laman, empty seed lang. Manghiram ka ng empty, walang laman. At huwag iilang lamang. Huwag. Okay. Pag ganito po yung utos ng Diyos kapag ganito yung utos ng Diyos sa inyo, mga ilang piraso hiramin ninyo? Ilan? Sabi dito, huwag ilan. Mga ilang piraso po ay hihiramin po natin? 5? O 10? O 100? So, dito po, nakikita po natin yung ating boundary, yung ating hangarin o expectation. Pag mahiya po, di ba pag mahiya dito, sobrang mahiyain, mga ilan, 3 lang bote. O 5 bote lang, mahiya. Ang pinakamalaking hadlang po sa ating Christian living ay, alam niyo po ba? Hiya. Hiya sa tao, okay lang. Huwag po kayo mahiya sa Diyos. Bakit mahiya bumalik sa church? Minsan, sabi po nila, mahiya bumalik sa church. Pag matagal na absent sa church, mahiya daw bumalik sa church. Mahiya ka lang sa tao, pero sa Diyos ka mahiya. Sa Diyos ay dapat walang hiya. Pagdating sa langit, saan po kayo gusto mong umupo? Sa tabi ng Panginoon o sa layo ng Panginoon? Sa layo. Pag malapit, mahiya, sa dulo na lang. Minsan, di ba, sa pag-upo po natin sa mga Sunday, sa likod muna, umupo sa likod. Mga magandang upuan sa harap ay bakante, pero ngayon, salamat po. Sana ganito po lagi. Sa una, pinakamalapit mo muna. Yung hiya po ay, yun po yung pinakakalaban po natin, hiya.
Sabi po ni Eliseo, walang limit ito. Parang unlimited. Okay? Huwag iilan lamang. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at inyong mga anak ay magsasara ng pinto, ang inyong salinan, ang lahat ng sisidlan yon. Kapag puno na ang isa, itabi mo yon. Verse 6 po, nang mapuno ang mga sidlan, sinabi niya sa kanyang mga anak, dalhin mo pa ako ng isang sidlan. Sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos, tumigil ang langis sa pagdaloy. Pag ubos na yung sidlan, tumigil na yung daloy. Ano po yung expectation po natin sa ating Christian living? Mga ilang seed lang ay kukunin po ninyo? Ilang seed lang? Gusto po ninyo ilang seed lang kukunin? Mga ilan kaluluwa po ay itarget po natin sa itong bagong taon? Mga ilan tao gusto po natin evangelize? Isa? Dalawa lang? Okay. Kung ganun po, hanggang dyan lang po yung mapupuno ng langis. Okay? Pag sinabi po natin, ay sana 10 mga kaluluwa maligtas sa pamagitan ko sa itong taon, 2025. Mga 10 mga souls. So, mapupuno po yan. Mapupuno. Pag-isipin po natin, ay wala akong ma-share, wala akong mga kaluluwa na ibabahagi. Ayaw nila lahat, ayaw. Kung ganun lang po, hanggang dyan lang po yung mga mapupuno. Ayon po sa ating pananampalataya, unlimited po yung mga power, kapangyarihan ng Diyos. Kayang-kaya niya. Pero bakit limitado po yung kanyang pagkilos? Dahil mga ilan-ilan lang po, iniready po, inihanda po natin yung sidlan. Ilan? Ito lang po, ito lang. Kaya, itong taon 2025, meron pong mga church goal ng Tanawan Church. Yung goal po ng Tanawan Church. So, media team po ay gumagawa ng isang poster. Sa prayer ko po, yung goal po ng Tanawan Church this year, mga 150 Sunday at Lord's Day attendees, and 70 Wednesday attendees, and summer retreat ay 250. Yung total, 250 summer retreat. Pero, gusto kong mas maraming seat lang mga hihiramin. Pero, sa prayer ko, ito po yung mga this year target. Mga next year, mas maraming seat lang hihiramin ko. Para mapuno. Alam ko may power ang Diyos na pupunuin lahat ng sisitlan na hihiramin po natin. Sa tingin nyo, kaya pa natin ma-reach ito? 150 Lord's Day. Ngayon, mga 90 to 100 po yung mga attendees po natin. 90 to 100. Wednesday po, 30 to 40. So, summer retreat po yung pinaka-big chance ng evangelism, kaya i-target po natin 250. Yun po yung church goal. Tapos, yung mga goal naman po sa bawat isa ay Bible reading, isang Bible reading yung buong Bible, Lumang Tipan, Bagong Tipan, so at least one times of reading. Or, second option, 3 times of New Testament reading. So, yun po yung mga Bible reading goals ng bawat individual. And evangelism target po ng bawat individual ay at least 5 souls ay invite po natin sa Bible seminar. Dapat umattend po sila at least 1 session. Yun po yung mga ika-counting po natin. So, next Sunday po, next Lord's Day, ibibigay ko po sa iyo yung mga
target prayer, target evangelism, mga listahan. Para doon po, i-fill up po natin yung mga prayer request po natin itong taong 2025. Tapos, sama-sama po tayo sa ating prayer. Awit chapter 81, pumunta po tayo sa Awit chapter 81. Awit chapter 81 verse 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Buksan mo ng maluwag ang inyong bibig, ito ay aking pupunuin. Okay? Buksan mo ng maluwag. Okay? Ang inyong bibig. Parang ibon, ito. Mga baby, bird. So, gaano kalaki po yung binubuksan po nila yung kanilang bibig. Okay? Maluwag. Ito ay aking pupunuin. Pag maliit lang, pag konti lang, maliit lang yung bukas mo, konti lang mapupuno. Pero pag maluwag na nabubuksan yung ating bibig, yung bibig po ito ay prayer natin, prayer. Expectation po natin sa Diyos. Yung prayer. Bubuksan maluwag yung ating bibig. Meron po tayong vision. Meron po tayong mission sa mundong ito. Kung ganun po, iset po natin yung goal sa ating Christian living. Itong year, iset po natin yung ating goal. Sa evangelism goal, sa bawat ministry, iset po natin yung goal. Okay? Para maging better version ng bawat isa sa atin po dito. Yung competition po sa ibang tao ay hindi maganda. Useless po yan. Pero, para maging better version ng bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, kailangan po natin iset yung goal and planning. Planning. Tapos sa December, pagdating po sa December, tingnan po natin kung gaano ka-reach. Okay? Kung na-reach ba yung ating goal o hindi. Kung walang goal, alam niyo po ba? Kung walang goal setting, anong mangyayari? Kapag walang goal setting, yung yesterday, today, tomorrow, the same. Walang changes, walang growing, walang improvement kung walang goal setting. Magano lang, tuloy-tuloy, cellphone ng cellphone. Okay. Mga YouTube lang, cellphone. Walang changes, walang growing. Contento pa po tayo sa ating Christian living ngayon? O kailangan po natin pa-improve? Kailangan po natin pa-improve. Huwag po tayo kontento sa ating kalagayan ngayon. Okay? I-set po natin yung goal sa harapan ng Diyos. Buksan po natin yung ating bibig, maluwang. Hiramin po natin mas maraming mga sisit lang para mapuno yan lahat. Okay? So, pangalawang hari, chapter 13. Pangalawang hari, chapter 13 and verse 14.
nang si Eliseo ay nakasakit ng pagkaramdaman ng kanyang ikinamamatay. Si Joas na hari ng Israel ay pumunta sa kanya at umiyak sa harapan niya, Ama ko, ang karuwahe ng Israel at ang kanyang mga bayo. Si Eliseo po ay namatay sa sakit. Si Elias ay kinuha ng Diyos. Okay? Pero si Eliseo ay namatay sa sakit. Iba-iba yung provision po ng Diyos. Okay? Kaya bumisita po si Joas. Si Joas po bumisita. So, bago namatay po si Eliseo, ay gusto po niya pagpapalain si Joas. Kaya ganito po yung sabi po ni Eliseo. Sinabi ni Eliseo sa kanya, kumuha ka ng pana at mga palaso, at siya ay kumuha ng pana at mga palaso. Sinabi niya sa hari ng Israel, ilagay mo ang inyong kamay sa paa, at inilagay niya ang kanyang kamay. Inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ni hari. Verse 17 po, at kanyang sinabi, buksan mo ang bintana sa dakong silangan, binuksan niya ito. Nang makagayo sinabi ni Eliseo, panain mo ang siya ay pamana, ang kanyang sinabi, ang palaso ng pagtatagumpay ng Panginoon. Ang palaso ng pagtatagumpay laban sa Syria, sapagkat lalabanan mo ang mga taga-Syria sa Afek hanggang sa sila ay inyong malipor. Siya ay nagpatuloy, kunin mo ang mga palaso at kinuha niya ang mga iyon. At sinabi niya sa hari ng Israel, ipana mo ang mga iyon sa lupa at siya ay pamana ng 3 ulit at tumigil. Ang tao ng Diyos ay nagali sa kanya at nagsabi, pumana ka sana ng 5 o 6 na ulit. Nang sa gayon ay napabaksak mo sana ang Syria hanggang sa inyong malipor, unit, ngayon, papanain mo ang Syria ng 3 ulit lamang. 3 ulit pumana si Jonas. Pero 3 times, sapat pa ba ito sa kay Eliseo? Kulang po yung 3 beses. Kaya nagalit po si Eliseo. Sana 5 o 6 na ulit. Para totally malipor sila. Okay. Minsan, 1 beses lang evangelism at tumigil. Minsan, pangalawang beses, evangelism, tumigil. Hindi sapat po yun. Hindi sapat. Okay? Ito po yung mga desire po natin. Gaano kalaki po yung ating desire sa ating evangelism. Okay? Hanggang mamatay ako, hanggang mamatay po sila, hanggang babalik po si Panginoon Jesucristo, hindi pwede sumuko tayo sa ating mga ginagawa. Okay. Maraming kaluwalhatian ay inihanda ng Diyos para sa atin. Nakaredy na po sa langit, nakaredy na. Hindi lamang po yung kaligtasan, pati po yung mga kaluwalhatian, karangalan, ay nakaredy na po sa langit. Gusto ng Diyos ibigay sa atin. Pero minsan, wala tayong pakialam sa kaluwalhatian o gantimpala. Salvation lang, hinahawak salvation. Pero ingat ka dyan, baka may problema din sa salvation mo kung ganun lang ang hinahawak mo. Okay? Yung kontento ba tayo sa mga pag-a-attend sa church? So, hindi po yan. Isang bahagi lang po ito ng ating Christian living. Kaya buksan po natin yung ating bibig na maluwag sa itong taong 2025, sa ating evangelism, sa ating paglago sa faith and yung pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, yung growing. So kung ganun po,
titingnan po natin kung paano gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay na ikabubuti sa atin. Okay? Dahil umiibig po tayo sa Diyos. So, mga tandahan po ninyo, ito pong mga ilang pangalan po. So, mga isa pang session po, next time po, pag-usapan po natin. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinakaloob niyo po sa amin. Araw-araw, kayo po ang tumutulong, gumagabay, at kumikilos sa buhay po namin. Nawa mabuksan po ang aming mata ng pananampalataya upang makakita po kami ng dakilang pakilos ng Panginoon sa buhay po namin. Upang makakita din po kami ng kalawalatian at karangalan na inihanda ninyo para sa amin. Lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church ay nawa maging matatak sa kanilang pananampalataya at lumago sa kanilang pagkakilala sa inyo. At gamitin niyo po kaming lahat upang mas maraming naliligaw na kaluluwa, lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay, ay manumbalik po sa inyo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.